May isip mo ba na gumising ka bawat umaga na parang may bola ng bulak na nakadikit sa iyong lalamunan na hindi mo matulak pababa o mailuwa? Mabuhay na laging kailangan mong ubo o umubo sa gitna ng usapan habang nasa pila sa supermarket o sa simbahan at nararamdaman mo ang mga tingin ng tao na iniisip nilang may sakit ka. Samantalang ang gusto mo lang ay makapagsalita ng walang bara na parang uhog na sumasakal sa iyo. Ako si Dr. Luz at sa mahigit 20 taon ng pagtatrabaho sa mga matatanda, paulit-ulit kong naririnig ang parehong desperasyon. Doktora, hindi nawawala ang uhog na ito. Sinubukan ko na ang mga sirup, tabletas, at mga halamang gamot. Wala ni isa ang gumana. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tuwing naririnig ko ito, nakakaramdam ako ng halo ng pagkabigo at pag-asa. Pagkabigo, dahil alam kong ang taong ito ay matagal nang naghihirap, marahil buwan o taon na. Pero may pag-asa, dahil alam ko mismo kung bakit hindi nawawala ang uhog na iyon. At higit sa lahat, alam ko kung paano ito ayusin mula sa ugat. Ang ilalantad ko sa iyo ngayon ay hindi mo maririnig sa karaniwang konsultasyon sa doktor. Hindi rin ito gusto ng mga pharmaceutical company na malaman mo. Dahil kung malalaman mo ang katotohanan, titigil ka sa pagbili ng kanilang mamahaling syrup na tanging tinatabunan lamang ang problema at hindi talaga nito nilulutas. Ang katotohanan ay ang matagal na uhog ay hindi isang sakit sa kanyang sarili. Ito ay isang sintomas, isang alarma na sinisigaw ng iyong katawan para sabihin na may mas malalim na problema na kailangang ayusin. At hanggang hindi mo natutukoy at naitama ang tunay na sanhi, pwede kang uminom ng lahat ng syrup sa mundo at mananatili pa rin ang uhog na yon, ninanakaw ang iyong boses, ginhawa at kapayapaan. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman ang isang mahalagang bagay. Saan niyo kami pinapanood ngayon? Isulat sa comments ang inyong bansa. Nakakatuwang makipag-ugnayan sa ating global na komunidad na pagod na sa mga pansamantalang solusyon at naghahanap ng totoong sagot. At kung naranasan mo na ang frustrasyon ng palaging kailangang umubo o umuhog, kung sinubukan mo na ang lahat ng remedyo nang walang resulta, kung pakiramdam mo ay ninanakaw ng uhog na ito ang kalidad ng iyong buhay, isulat ang salitang phlegma sa comments para malaman kung kasama kita sa pagtuklas na ito na maaaring tuluyang magpalaya sa iyo mula sa matagal at matigas na uhog na iyon. Ang katotohanang hindi sinasabi ng iba tungkol sa uhog. Hayaan mo akong simulan sa isang bagay na malamang magugulat ka. Ang uhog ay hindi iyong kaaway. Sa katunayan, isa ito sa iyong pinakamahalagang kaalyado sa araw-araw na laban na isinasagawa ng iyong katawan laban sa virus, bakterya at mga polusyon. Ang katawan mo ay gumagawa ng pagitan ng 1 hanggang 2 litro ng uhog bawat araw. Oo, tama ang binasa mo. 1 hanggang 2 litro. Ang malagkit na substansyang ito ang bumabalot sa iyong mga daanan ng hangin mula ilong hanggang baga, hinuhuli ang lahat ng bagay na hindi dapat makapasok sa katawan mo. Alikabok, mikrobyo, allergens, lahat ay natatrap sa proteksyon na panangga na ito, na kalaunan ay tinatanggal ng tahimik nang hindi mo namamalayan. Ang problema ay hindi ang uhog mismo. Nagsisimula ang problema kapag ang uhog na dapat ay malabnaw at madaling matanggal ay nagiging malapot, malagkit, at halos hindi na gumagalaw. Parang barado ang internal drainage system mo. At ngayon, lahat ay naiipon sa iyong lalamunan, nagdudulot ng nakakapanghinang pakiramdam na may nakabara na hindi mo mailabas. Nakita ko na ang mga pasyente na nasa edad 50, 60, 70 na dumarating sa aking klinika na ganap na desperado. Kinukwento nila na gumastos sila ng malaking halaga sa mga gamot. Sinubukan ang lahat ng klase ng home remedies. Honey na may lemon, luya, herbal teas, steam inhalation. Ang ilan pa nga
ay umiinom ng antibiotics sa palagay nila ay impeksyon. Samantalang ang problema ay ganap na iba at ang pinaka-frustrating ay makita kung paano sila sumusuko. Doktora, siguro kasi edad na ito, sabi nila. May ganito rin ang nanay ko. Sinasabi nila. At pakiramdam ko ay kailangan ko talagang sumabay sa kanila. Pero tuwing naririnig ko ang ganitong pagsuko, ramdam ko ang agarang pangangailangang sumigaw. Hindi! Ang matagal na uhog ay hindi normal sa kahit anong edad. Hindi mo kailangang masanay sa pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa. Hayaan mo akong ikwento ang kwento ni Doña Carmen, isang pasyente na 68 taong gulang na dumating sa aking klinika 2 taon na ang nakalipas. Mahigit 1 taon na siyang may patuloy na uhog na pinipilit siyang umubo tuwing ilang minuto. Sa luha sa kanyang mga mata, sabi niya, "Doktora, hindi ko na kayang pumunta sa misa. Lahat ng tao tumitingin sa akin tuwing umuubo ako. Nakakahiya ng sobra, kaya mas pinipili ko na lang manatili sa bahay." Lubhang nabawasan ang kanyang social life. Tumigil na siyang pumunta sa mga family gathering, hindi na nakikipagkita sa kanyang mga kaibigan, at hindi na nagagawa ang mga bagay na kanyang minahal. Lahat ng ito ay dahil sa uhog na hindi siya pinapahinga. Nang siya ay aking suriin at pakinggan ang kanyang buong kwento, natuklasan ko ang isang bagay na hindi niya inasahan. Ang sanhi ng kanyang uhog ay hindi nasa kanyang lalamunan. Nasa kanyang tiyan pala ito. Siya ay nagdurusa sa silent reflux, isang mapanlinlang na kondisyon na hindi nagpapakita ng tipikal na sintomas ng heartburn. Ngunit nagdudulot ng eksaktong problemang iyon, ang matagal at hindi nawawala na uhog. Pagkatapos ng 2 buwan na sinusunod ang protokol na ibubunyag ko sa iyo ngayon, ganap na naibalik ni Doña Carmen ang kanyang buhay. Nagpadala siya sa akin ng mensahe na iniingatan ko hanggang ngayon. "Doktora, nakabalik na ako sa misa. Kumanta ako sa koro. Sa unang pagkakataon, sa loob ng higit 1 taon, nakapagsalita ako ng hindi umuubo o umuhog. Naibalik mo ang aking buhay." Nakaka-relate ka ba sa kwento ni Doña Carmen? Nawala na ba sa iyo ang paggawa ng mga bagay na mahal mo dahil sa uhog? Isulat ang salitang vergüenza sa comments kung naranasan mo ang ganitong kakulangan sa ginhawa sa sosyal na aspeto, tulad ng ginawa niya. Ngayon, ilalantad ko sa iyo ang sanhi numero 1 ng matagal na uhog na halos walang nakakaalam at malamang ay hindi pa ito kinonsidera ng iyong doktor. Ito ay tinatawag na laryngopharyngeal reflux o silent reflux, at ganap na iba ito sa karaniwang gastroesophageal reflux na alam ng lahat. Ang normal na reflux ay nagdudulot ng heartburn, sobrang init o hapdi sa dibdib, at mapait na lasa sa bibig. Ramdam mo ito ng malinaw at alam mong may problema ka sa tiyan. Ngunit ang silent reflux ay mas mapanlinlang dahil hindi ito nagpapakita ng mga halatang sintomas. Ang acid mula sa tiyan mo ay umaakyat hanggang sa lalamunan, sa iyong vocal cords, sa iyong larynx. Ngunit hindi mo nararamdaman ang sakit, walang hapdi, wala ring apoy sa dibdib. Ang nararamdaman mo lang ay ang uhog na hindi nawawala. Bakit nangyayari ito? Sa gabi, lalo na kung kumakain ka ng late o ng mga pagkaing nagpaparelax sa lower esophageal sphincter, ang kalamnan na nagtatanggal o nagtatakip sa pasukan ng iyong tiyan, maaring umakyat ng tahimik ang acid hanggang sa iyong lalamunan. Mas sensitibo ang iyong lalamunan sa acid kaysa sa esophagus mo. Kapag naabot ng acid ang mga maselang membranang ito, nagdudulot ito ng mikroskopikong iritasyon na sinusubukan protektahan ng katawan sa pamamagitan ng paggawa ng mas marami pang uhog. Ito ay isang natural na tugon ng katawan, ngunit kabaligtaran ang epekto sa iyo. Habang mas maraming acid ang umaakyat, mas marami kang uhog na napoproduce. At habang mas marami kang uhog, mas hindi ka komportable.
Ang pinakamasakit, karamihan sa mga doktor ay hindi kailanman kinokonsidera ito bilang posibilidad dahil wala kang mga tipikal na sintomas ng reflux. Ayon sa isang pag-aaral ng Mayo Clinic, hanggang 60% ng mga taong may chronic na uhog na hindi gumagaling sa karaniwang paggamot ay nagdurusa sa silent reflux ng hindi nila alam. 60%. Ibig sabihin, karamihan sa mga taong desperado sa kanilang uhog ay may problema sa tiyan na hindi pa na-diagnose. Ang mga palatandaan ng silent reflux ay subtle pero nandyan. Mas madalas kang umubo o umuhog tuwing umaga pagkagising. Ramdam mo na parang may nakabara sa lalamunan mo na hindi mo matulak pababa. Nagiging magaspang o hoarse ang iyong boses nang walang malinaw na dahilan. Mayroon kang persistent na tuyong ubo na parang walang sanhi. Naiirita ba ang iyong lalamunan pagkatapos kumain ng ilang partikular na pagkain? Kung mayroon kang 3 o higit pa sa mga sintomas na ito, halos tiyak na ang silent reflux ang sanhi ng iyong uhog. Nakikilala mo ba ang mga sintomas na ito sa iyong sarili? Mas madalas ka bang umubo o umuhog tuwing umaga? Isulat ang salitang umaga sa comments kung nakaka-relate ka. Ang pangalawang sanhi na sumisira sa iyong lalamunan. Ang pangalawang pinakakaraniwang dahilan ng matagal na uhog ay ang chronic post-nasal drip na dulot ng sinusitis na marahil ay hindi mo alam na mayroon ka. Kapag iniisip mo ang sinusitis, marahil naiisip mo ang matinding sakit ng ulo, sobrang pressure sa mukha, o malubhang baradong ilong. Pero ang chronic sinusitis sa matatanda ay madalas hindi nagpapakita ng ganitong dramatikong sintomas. Ito ay tahimik at mapanlinlang. Gumagana sa likod ng eksena habang nagtatanong ka kung bakit hindi nawawala ang uhog na iyon. Ganito ang nangyayari. Patuloy na gumagawa ng mucus ang iyong sinuses na normal na dumadaloy palabas ng iyong ilong nang hindi mo namamalayan. Pero kapag may chronic na pamamaga, dahil sa hindi nagamot na allergy, dahil sa exposure sa mga irritants sa paligid o simpleng pagbabago na dala ng pagtanda, nagiging mas malapot ang mucus at sa halip na lumabas sa ilong, dahan-dahang tumutulo ito sa likod ng iyong lalamunan habang natutulog ka. Humihiga ka sa gabi na pakiramdam ay medyo maayos, pero habang natutulog ka, ang tuloy-tuloy na pagtulo ng uhog ay nagiiwan ng malapot na mucus mismo sa lugar kung saan nararamdaman mo ang kakulangan sa ginhawa pagkagising mo. Para itong gripo na dahan-dahang tumutulo buong gabi, na nag-iipon ng isang pool na nakikita mo sa umaga. At dito, nagkakamali ang karamihan. Pumupunta sila sa pharmacy at bumibili ng over-the-counter antihistamines na iniisip nilang tatanggalin ang uhog. Oo, natutuyo nito ang uhog, pero kapag natuyo, nagiging mas malapot, mas malagkit, at mas mahirap alisin. Para itong pagtatangkang linisin ang malapot na honey gamit ang tuyong tuwalya. Lalo lang nitong pinapalala ang problema. Si Don Rafael, isang pasyente na 73 taong gulang, ay dumating sa aking klinika matapos uminom ng antihistamines ng 6 na buwan nang walang anumang pagbabago. Sa katunayan, unti-unti pang lumalala ang kanyang uhog. Nang ituro ko sa kanya ang tamang teknik ng nasal irrigation gamit ang saline solution at ipinaliwanag na kailangan niyang gawing mas fluid ang uhog, hindi patuyuin ito. Nagbago ang kanyang buhay sa loob lamang ng 2 linggo. Sobrang gulat ako, doktora. Hindi ko akalain na ang isang simpleng bagay lang ay epektibo habang wala ng ibang gumana. Dapat dumating ako dito ng mas maaga, sabi niya. Ang solusyon ay hindi patuyuin ang uhog, kundi linisin at gawing mas fluid. At ituturo ko sa iyo ng eksakto kung paano gawin ito, ang mga gamot na sanhi ng iyong uhog. Ang pangatlong sanhi na halos walang nakokonsidera ay ang mga gamot na iniinom mo para sa ibang problema sa kalusugan. Oo, ang mga tabletang
iniinom mo araw-araw para alagaan ang iyong sarili, ay maaaring siyang nagdudulot ng problema sa uhog na nagpapahirap sa iyo. Ang mga ACE inhibitors, mga karaniwang gamot para sa high blood pressure tulad ng enalapril o lisinopril, ay may kilalang side effect sa mundo ng medisina, ngunit bihirang ipaliwanag sa mga pasyente. Pinapataas nila ang isang substansya sa katawan mo na tinatawag na bradykinin, na maaaring magdulot ng persistent na tuyong ubo kasabay ng irritating na uhog. Hindi ito impeksyon, direkta itong reaksyon sa gamot. Ang mga non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, tulad ng ibuprofen o naproxen, na madalas iniinom ng matatanda para sa pananakit ng kasukasuan o kalamnan, ay maaaring magpataas ng gastroesophageal reflux sa pamamagitan ng pagbabawas ng protective prostaglandins sa tiyan. Mas maraming reflux, mas maraming uhog. Isa itong vicious cycle. Maging ang ilang gamot para sa osteoporosis, diabetes, o cholesterol ay maaaring magdulot ng side effects na nag-aambag sa sobrang produksyon ng mucus o sa iritasyon ng lalamunan. Si Doña Luisa, isang pasyente na 65 taong gulang, ay matagal nang nagdurusa sa uhog sa loob ng 8 buwan. Nasubukan na niya ang lahat, pero wala pa ring resulta. Nang suriin ko ang kanyang listahan ng mga gamot, natuklasan kong iniinom niya ang isang ACE inhibitor para sa kanyang presyon. Pinayuhan ko siyang kausapin ang kanyang cardiologist tungkol sa posibilidad na lumipat sa isang angiotensin receptor blocker, isang alternatibo na hindi nagdudulot ng ganitong side effect. 3 linggo lang ang lumipas, at ang uhog niya ay ganap nang nawala. Ang problema niya ay hindi ang kanyang lalamunan. Ang sanhi pala ay ang kanyang gamot. At ito ay napakahalaga na maunawaan mo. Hindi ko sinasabi na itigil mo ang iyong mga gamot. Huwag mong gawin iyon nang walang gabay ng doktor. Ang sinasabi ko ay kailangan mong suriin kasama ang iyong doktor kung may gamot ka bang iniinom na maaaring nag-aambag sa iyong uhog at kung may mga alternatibo na walang ganitong side effect. Maraming beses, isang simpleng adjustment lang ang kailangan para malutas ang problemang matagal mo nang pinagdaraanan sa loob ng maraming buwan. Umiinom ka ba ng gamot para sa presyon o para sa pananakit? Hindi mo kailanman naisip na maaaring sila ang sanhi ng iyong uhog. Isulat ang salitang medikamentos sa comments kung nagulat ka sa impormasyong ito, ang solusyon na talagang gumagana. Ngayon, na nauunawaan mo na ang tunay na mga sanhi ng iyong matagal na uhog, hayaan mo akong ibunyag ng eksakto kung ano ang dapat gawin para tuluyang maalis ito. Hindi ito mga magic solution o milagrosong remedyo. Ito ay mga scientific na protocol na napatunayan na epektibo kapag tama ang pagkaka-apply. Para sa silent reflux, may 3 pangunahing pundasyon ang solusyon. Una, iangat ang ulo ng iyong kama ng 10 hanggang 15 centimeters. Huwag gumamit ng dagdag na unan lang dahil madudoble mo lang ang leeg at lalo pang lalala ang problema. Kailangan mong iangat ang buong itaas na bahagi ng katawan gamit ang mga kahoy na pantaas sa ilalim ng mga paa ng kama o gumamit ng wedge pillow na disenyo para sa layuning ito. Gagamitin ng gravity ang pabor sa iyo buong gabi. Pinipigilan ang acid na umakyat. Pangalawa, huwag kumain ng mas mababa sa 3 oras bago matulog. Kailangan ng tiyan mo ng oras para ma-empty. Kung hihiga ka na puno ang tiyan, iniimbitahan mo lang ang acid na umakyat sa lalamunan. At pangatlo, alisin o bawasan ng husto ang mga pagkain na nagpaparelax sa lower esophageal sphincter. Kasama dito ang chocolate, mint, kape pagkatapos ng 6:00 ng gabi, matatabang pagkain o maanghang, kamatis at alkohol. Ang mga pagkaing ito ay literal na nagbubukas ng daan para umakyat ang acid. Para sa postnasal drip, ang solusyon ay nakakagulat na simple.
pero kailangan ng consistency. Gawin ang nasal lavage gamit ang saline solution 2 beses sa isang araw. Sa umaga pagkagising at sa gabi bago matulog. Maganda ng solusyon gamit ang 250 ml na tubig na pinakuluan at pinalamig, 1 kutsarita ng sea salt, at 1 pang kutsarita ng baking soda. Ang baking soda ay tumutulong na i-neutralize ang acidity at matunaw ang malapot na uhog. Gumamit ng malaking syringe o espesyal na nasal irrigation device na mabibili sa anumang pharmacy. Yumuko sa ibabaw ng lababo, iikot ang ulo sa isang gilid at dahan-dahang ilagay ang solusyon sa isang butas ng ilong. Hayaan itong lumabas sa kabilang butas. Medyo hindi komportable sa unang ilang beses, pero pagkatapos ng 1 linggo, masasanay ka at ang resulta ay kamangha-mangha. Ikwento ni Don Miguel na pagkatapos lamang ng 5 araw ng tamang nasal lavage, nabawasan ang uhog na nagpapahirap sa kanya sa loob ng ilang buwan ng 80%. Doktora, kung alam ko lang na ang isang simpleng bagay lang ang epektibo, sana ginawa ko na ito taon na ang nakalipas. Para sa lahat ng kaso, anuman ang sanhi, napakahalaga ng hydration. Kailangan ng katawan mo ng hindi bababa sa 2 litro ng likido bawat araw upang panatilihing fluid at madaling mailabas ang uhog. Kapag dehydrated ka, nagiging malapot ang uhog, parang caramel, at halos imposibleng ilipat o alisin. Simulan ang araw mo sa 2 malaking baso ng maligamgam na tubig sa walang laman na tiyan. Uminom ng tubig ng regular sa buong araw. Pwede ka ring uminom ng caffeine-free herbal teas. Ang tubig ang pinakanatural at pinakamakapangyarihang mucolytic at libre pa. Kailangan mo ring dagdagan ang humidity sa hangin na nilalanghap mo, lalo na kung nasa tuyong klima ka o gumagamit ng heater or air conditioner. Ang cold vapor humidifier sa kwarto mo ay makakagawa ng malaking kaibahan. Pero narito ang kritikal na detalye na madalas nakakaligtaan. Kailangan mong linisin ang humidifier bawat 3 araw gamit ang puting suka. Ang maruming humidifier ay maaaring magpalala ng problema sa pamamagitan ng pagkalat ng bakterya at amag sa hangin na nilalanghap mo. Umiinom ka ba ng sapat na tubig araw-araw? May humidifier ka ba sa bahay? Isulat ang salitang tubig sa comments kung naramdaman mo na baka kulang ka sa hydration. Mga karaniwang pagkakamali na nagpapalala ng iyong uhog. Ngayon, hayaan mo akong babalaan ka tungkol sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng mga tao na sa halip na magpaginhawa ng kanilang uhog, lalo pa itong pinapalala ng malaki. Ang unang nakamamatay na pagkakamali ay ang palaging pag-uhog o pag-clear ng lalamunan. Alam kong halos imposible itong kontrolin. Nararamdaman mo ang uhog at ang instinct mo ay linisin ang lalamunan. Pero sa bawat pag-uhog, pinapahid mo ang iyong vocal cords laban sa isa't isa ng may lakas na nagdudulot ng iritasyon at nagpapalabas sa katawan mo ng mas maraming uhog bilang proteksyon. Para itong pagkakamot sa sugat, may pansamantalang ginhawa, pero lalo mong pinapalala ang problema. Sa halip na pag-uhog, uminom ng maliit na lagok ng tubig o umubo ng dahan-dahan na may bahagyang bukas ang bibig. Nakakatulong ito na ilipat ang uhog nang hindi nasasaktan ang iyong lalamunan. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pag-inom ng expectorant syrups nang hindi sapat ang tubig na iniinom. Ang guaifenesin, ang aktibong sangkap sa karamihan ng expectorants, ay epektibo lamang kung ikaw ay well-hydrated. Kung walang tubig, ang mamahaling syrup na binili mo ay wala talagang silbi. Sayang lang ang pera mo. Ang pangatlong pagkakamali ay ang sobrang pagkain ng dairy products kapag may uhog ka. Bagaman sa agham, hindi talaga nagdudulot ng uhog ang gatas. Ang casein na nilalaman nito ay maaaring magparamdam na mas malapot at malagkit ang uhog
na mayroon ka na. Kung napapansin mong lumalala ang iyong uhog pagkatapos uminom ng gatas, bawasan muna ang dairy products sa loob ng ilang linggo at obserbahan kung may pagbabago. Ang ikaapat na pagkakamali ay ang paggamit ng mga home remedies na sa katotohanan ay nagpapalala lang ng problema. Halimbawa, asukal na may lemon. Pinapadray ng asukal ang mga membrane ng iyong lalamunan sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na osmosis, kaya mas nagiging malapot ang uhog. Ito ay kabaligtaran ng kung ano ang kailangan mo. At ang ikalimang pagkakamali, marahil ang pinakakaraniwan, ay ang madaling sumuko. Hindi nangyayari ang pagbabago sa isang araw lang. Kailangan ng katawan mo ng oras para mag-regenerate, para gumaling ang iritasyon, at para bumalik sa normal ang konsistensya ng uhog. Kung tama ang pagsunod mo sa mga protocols, kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 2 o 3 linggo bago mo masuri ang resulta. Karamihan ng tao ay sumusuko pagkatapos lamang ng ilang araw dahil hindi nila nakikita ang agarang pagbabago. Huwag mong gawin iyon. Naitapat mo ba ang sarili mo sa alinman sa mga pagkakamaling ito? Alin sa mga ito ang pinakanagulat sa iyo? Ikwento mo sa comments at pag-usapan natin kung kailan ka talaga dapat mag-alala. Bago tayo matapos, kailangan kong pag-usapan ang mga senyales ng alarma na nagpapahiwatig na ang iyong uhog ay maaaring sintomas ng mas seryosong kondisyon na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Kung ang iyong uhog ay may masamang amoy, isang mabahong amoy na hindi normal, maaaring ito ay senyales ng matinding bacterial infection na nangangailangan ng antibiotics. Kung may nakikitang dugo sa iyong uhog, kahit man lang maliliit na hibla, dapat kang kumonsulta agad sa doktor. Bagaman minsan, ay pwedeng simpleng iritasyon lang mula sa sobrang pag-uhog. Ang dugo sa plema ay hindi dapat balewalain. Kung may lagnat ka na 38 or 2 o higit pa, kasabay ng panginginig at pangkalahatang hindi magandang pakiramdam, ito ay senyales ng aktibong impeksyon na kailangan ng paggamot. Kung bumababa ang timbang mo nang hindi mo sinasadya, o kung ang iyong mga damit ay biglang maluwag nang walang paliwanag, ito ay senyales na may systemic na nangyayari sa katawan mo at kailangan ng agarang medikal na pagsusuri. At sa huli, kung matapos mong sundan ang lahat ng itinuro ko sa loob ng 3 linggo, wala pa ring pagbabago o ginhawa, ito na ang tamang panahon para kumonsulta sa isang espesyalista. Maaaring kailanganin mo ng endoscopy upang direktang makita ang iyong lalamunan o CT scan para suriin ang iyong mga sinuses. Huwag mag-self-diagnose kapag may senyales ng alarma, pero huwag ka rin mag-resign kapag ang solusyon ay posibleng abutin mo lang. Si Doña Beatriz, isang pasyente na 71 taong gulang, ay inignore ang kanyang uhog na may dugo sa loob ng 2 buwan. Iniisip na simpleng iritasyon lang ito. Nang sa wakas ay dumating siya sa aking klinika, nadiskubre namin ang isang lesyon sa kanyang larynx na nangangailangan ng agarang paggamot. Sa kabutihang palad, natuklasan namin ito sa tamang panahon. Ang kanyang kwento ang nagturo sa akin kung gaano kahalaga na turuan ang aking mga pasyente kung kailan talaga sila dapat mag-alala. Mayroon ka bang alinman sa mga senyales ng alarma na ito? Kung oo, huwag nang mag-atubili. Kumonsulta sa doktor ngayon din. Narito na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng video na ito, ang sandali ng desisyon. Dahil ang lahat ng impormasyong ibinahagi ko sa iyo ay walang silbi kung hindi ka kikilos. Ang kaalaman ng walang aksyon ay simpleng aliw lamang na makakalimutan mo bukas. Pero kung magdedesisyon ka na kumilos, kung pipiliin mong tuklasin ang tunay na dahilan ng iyong uhog at ilapat ang tamang solusyon, doon nagbabago ang lahat. Sa loob ng 1 linggo,
mapapansin mo ang mas kaunting pag-uhog. Sa loob ng 2 linggo, ang uhog ay makabuluhang mababawasan. Sa loob ng 3 linggo, mababalik mo ang ginhawa na akala mo ay nawala na magpakailanman. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot, hindi mo kailangan ng komplikadong procedures. Ang kailangan mo lang ay tuklasin ang eksaktong sanhi ng iyong problema at ilapat ang tamang protocol ng may konsistensya. Isipin mo kung paano magiging ang buhay mo nang walang palaging uhog. Makapagsalita nang hindi na naiistorbo. Makapunta sa simbahan nang walang kahihiyan. Makipag-usap sa mga kaibigan nang hindi palaging humuhuhog. Makakakanta sa shower nang walang abala. Makakatulog ng buong gabi nang hindi nagigising dahil sa pag-ubo. Lahat ng ito ay posible. Lahat ng ito ay abot kamay mo. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng pag-asa kung saan dati ay may resignasyon, ilike ito. Nakakatulong ito para maipakita ng YouTube sa mas maraming tao na tahimik na naghihirap sa ganitong problema. I-share mo rin sa iyong pamilya, mga kaibigan, at sa kahit sino na nakikipaglaban sa persistent na uhog. Mag-subscribe sa channel kung hindi mo pa nagagawa dahil bawat linggo ay nagbabahagi kami ng higit pang natural na mga protocol sa medisina na talagang epektibo. I-activate ang bell icon para ma-notify ka ng YouTube tuwing may bagong content na ia-upload namin. At kung gusto mo pang i-level up ang iyong paggaling, isaalang-alang ang pagiging miyembro ng channel. Ang mga miyembro ay may access sa eksklusibong content kung saan mas pinapaliwanag namin ang mga espesipikong protocol, sumasagot ako sa mga personalized na tanong, at bumubuo kami ng isang supportive na komunidad ng mga taong committed sa kanilang kalusugan. I-click ang isa sa mga video na makikita sa screen para patuloy na matutunan kung paano alagaan ang iyong kalusugan sa natural at epektibong paraan. Alagaan mo ang iyong sarili. I-honor ang iyong katawan sa pamamagitan ng pagtukoy sa tunay na sanhi ng iyong mga sintomas sa halip na itago lang ang mga ito. At tandaan, bawat hakbang na ginagawa mo para maintindihan ang iyong katawan, bawat protokol na tama mong inilalapat, bawat sandali na inilalaan mo para sa iyong kalusugan, ay isang gawa ng pagmamahal para sa iyong sarili at sa iyong hinaharap. Magkita tayo sa susunod na video kung saan ipagpapatuloy natin ang pagtuklas sa mga sikreto ng isang malusog na katawan at buhay na walang hindi kailangang abala. Pagpalain ka at ang iyong pamilya. Naway magkaroon ka ng linggo na malaya sa uhog at puno ng linaw sa iyong boses at sa iyong buhay.